Si BTC nasa critical point na and ito yung gusto kong makita niyo. Hi, welcome again to my YouTube channel. This is CryptoChamp Trader. It's been a while and gusto ko lang gawin tong quick video every week para sa video analysis natin kay BTC. So, bibigyan ko kayo ng top-down analysis starting 1 month. Okay? So, dito, nasa critical point na si BTC, it's because na-touch niya yung nandito. Okay? August 2024. Kukunin ko yung opening nitong candle na to. And para sa akin, ito yung pinaka-valid na POI niya kasi nasa center siya ng low at saka ng high. So most likely, nasa equilibrium si BTC. Ngayon makakita tayo ng reaction dito. First thing na gusto ko pang makita nyo is saan papunta si market. Meron tayong low dito. Gawin na lang natin itong minor, color blue. And meron tayong open dito. Okay. So, lahat 'to ng nandito sa area na 'to, eto invalidated, eto valid, eto ang valid and valid. So, papakita ko lang sa inyo yung mga valid. Eto, eto, tsaka eto. So, eto invalidated na kasi nasa loob pati eto. Okay? Next, if you want to see BTC bullish, this is the right position. Okay? Kung si market magre-react dito on a monthly time frame after niya i-engulf yung previous candle. Ito, okay. This is the best time para mag-position ka ng long kay BTC. Etong internal na 'to and papasukin natin 'yan mamaya, okay. Ngayon saan yung target mo? Marami kang puwedeng targetin sa bullish. You have this level, you have this level, and you have this level. Ngayon si market, if mag-bullish si market hanggang dito lang siya sa level na 'to. 'Pag kinounter mo 'yun, puwedeng maging delikado yung position mo kasi overall downtrend si market, downtrend yung BTC. Pero kung gusto niya bumaba hanggang dito sa 40, I would consider na si market mag-retrace ng konti dito hanggang bumaba siya ng paganyan. So, nakikita niyo yung structure. Take note higher time frame yung gumagalaw dito. Kaya kung magpo-position ka dito, hanggang dito sa taas baka abutin ka ng ilang buwan. Kaya papasukin natin 'to sa lower time frame. Pero yung idea na si BTC open dito na pwede niyang puntahan and si market puwedeng bumagsak dito. Take note critical level 'tong area na 'to and most probably 'pag pumasok pa diyan si market, let's say hindi niya inabot 'to, ganito lang ginawa niya. Hanggang dito lang ta's bumaba siya dito. The more niya tina-touch 'tong area na 'to, critical level 'yan na puwedeng anytime si BTC mag-dump na naman, okey? Basta alam niyo may dump dito and dito puwede kayong humanap ng short entry, okey? So ilalagay ko lang 'to dito for future reference. Ngayon papasukin na natin 'to sa lower time frame. Alisin ko na 'to para malinis and ito for future reference. 40 yan, 40K. Sakto yan dito or isalin niyo 'to, around that area. Pasukin natin 'to sa 1 week. Ngayon eto lang yung 1 week na usapan. Sobrang liit nito para dun sa isang buwan. So, 4 weeks. Dito sa its structure na 'to, hindi kayo puwede dito humanap ng short tapos ta-targetin niyo si 42K. Magiging katulad niyo yung trade ko sa Bless, which is nasa bottom na, naghanap ka pa ng short. Hindi rin kayo puwede mag-refine diyan tapos ta-targetin niyo is parang ganito yung refinement niyo and ta-targetin niyo is yung low. I think hindi magwo-work yun and masyadong unrealistic. Ang gusto kong makita niyo dito is paano magre-react si market sa lower time frame. So again, etong position na 'to is discount, etong tinamaan niya is 1 month, hindi 'to basta-basta key levels, 1 month key levels 'to, galing 'to sa 2024. Kaya malakas yung reaction dito. So this is an inducement. Weekly inducement 'yan. Tapos nag-react na si market. So
Eto na yung perfect level para humanap tayo ng long position. Take note, 'pag humanap ka ng long position dito, sa loob ng yellow box, i-apply mo yung mga bullish confirmation mo sa market. And kung gusto mo targetin si 72 or si 84K. Bakit? Kasi possibly hindi ka niya bigyan dito ng bullish confirmation, then ko-continue siya sa baba and isi-sweep niya yung mga below dito, yung mga bottom. Isa 'to sa pinakamalakas na liquidity na makikita mo dito sa market, yang liquidity na yan. So, pwede siya mag-sweep dito and marami pang liquidity diyan sa bottom. Pero kung ako lang, kung ako magte-trade kay BTC, dito sa loob ng yellow box, hahanapan ko na 'to ng long position. And if ever bumaba siya below, monthly trend line, yung 58.9K, hahanapan ko pa rin siya ng long. Kasi masyado ng exhausted si BTC para bumaba siya ng bumaba nang wala man lang magandang retracement si buyer. So next, puntahan natin sa daily para ma-refine natin ng ma-refine. So maganda yung structure dito ng market actually. And makikita mo dito yung base natin sa resistance. So kukunin ko lang 'to, kunin ko na 'to, yan, buo yan. Coloran ko siya ng red kasi, para ma-imagine niyo na this is seller area, okey? Palitan ko lang din yung color ko ng candle, okey. Seller area. Next, etong placement na 'to is invalidation mo sa time frame lang nito. So, ibig sabihin 'pag humanap ako dito ng area ng entry tsaka SL, eto na yung pinaka-invalidation ko, which is etong setup na 'to matatapos 'pag na-hit niya 'to si 57,773. Okay, next, makikita mo dito yung punong-puno ng liquidity. Lahat 'to, 2, 3, 4, 5, 6, lahat yan liquidity and pera yan kay market. When you say liquidity, lahat dito may mga stop losses na puwedeng i-hit si market. So, sa scenario na 'to, I would consider na si BTC mag-retrace dito, kumuha ng liquidity, tsaka mag-pump. So, yung prediction ko multiple gaya ng lagi kong ginagawa. Once si BTC ma-reach niya ulit itong level na 'to, 'yan, para lang makita niyo, yang level na 'yan, 66.73, it would trigger the pump up until here, okay? Fresh 'yan. Dito galing 'yan, tapos diyan mapa-pump si BTC. It would trigger once umabot siya ulit diyan. So, alisin ko na yung line. Ay hindi, diyan ko na lang. Pero para mag-trigger siya ng pump diyan dahil first touch, second touch, third touch, most likely kailangan kumuha muna si BTC dito sa bottom. So again, ito na yung minor natin, pabagsak si BTC. So most likely this week 'pag bumagsak 'to si BTC, dapat wala kang posisyon na long, kasi hahatakin niya yung alts. Saan naman 'to tatama after niya isip yung liquidity dito? Iche-check natin sa lower time frame bago tayo pumunta dito. So eto na yung recent and eto na yung futuristic. Hindi 'to mangyayari this week, medyo mabagal pa kasing galaw ni BTC. So ganito yung itsura niyan ng structure na gusto kong makita niyo. Ulit. First touch, bottom. Second touch, within this area na lang 'yan. Third touch, meron pa dito. Then, pump. Ayan, kinontinue ko na. So, hahanapin natin dito since eto, bababa siya dito, isi-sweep niya yung liquidity, dapat below hanggang dito. Hahanapin ko dito sa area na 'to. So, eto si yellow box natin, ilalapag ko na siya diyan. Para makita natin, itong candle na lang yung reference ko para makita natin kung saan puwede si BTC mag-retrace. Okay? Take note, itong retracement ni BTC hanggang dito lang dapat. Hindi siya puwedeng bumaba dito. Alam niyo kung bakit? Kasi 'pag bumaba siya diyan, ganitong magiging itsura niya. Baba, ganyan, ganyan. Dadiretsuhin niya nga yung
liquidity sa baba, i-invalidate niya 'tong setup kaya hindi siya puwede pumunta diyan, 4 hours. Ang gagawin ko lang dito sa 4 hours is hanapin yung last candle na yon and i-refine to si, um, POI. So, dito kukunin ko 'to, next is yung another liquidity. Okay. So, dito sa area na 'to, ang entry point ko dito is hindi 'tong liquidity, hindi rin 'tong yellow box. Dito ko kukunin yung entry point ko kung saan nag-break 'tong structure na 'to and dito niyo yun makikita. Eto, okey? So, anong reset ko diyan? Ito yung base ko last time, sabihin natin ito yung base ko, ayan. Walang perfect akong pina-plot dito kung paano ko lang naiintindihan sa market. Yan yung base ko, so, top, breakdown, top, 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 tapos baba, sweep dito, tapos out, okey? Then retest dito. So, ito yung base ko and diyan nangyari yung breakout. So, ibig sabihin ito yung base level ko and dito ako hahanap ng entry or most probably puwede ako mag-limit, okey? So ngayon 'pag nag-limit ako diyan, puwede dito sa liquidity yung SL ko. Bakit hindi ko na bakit kung liquidity 'to dapat isi-sweep 'to ni market? For me hindi siya necessary kasi may liquidity na siyang tinake dito and yung next step niya is mag-tap sa POI, okey? So, torn ako, it's either dito siya mag-tap or dito sa polarity. Now, ang position ko diyan magiging ganito or kung dito man sa polarity, ganyan, okey? And ang target ko is yung siyempre conservative ako, kung gusto niyo mag-out dito sa all-time high, you'll get 4 RR. Ako dito ako mag-a-out sa 72. So, take note, ulit, bago niyo i-trade 'to, do your own research and not financial advice and trade at your own risk. 'Pag tumama 'to, yung POI ko dito sa area ng base at saka nitong polarity, hindi ko siya basta-basta ite-trade. Magko-confirm ako kasi 4 hour time frame 'to. So, matagal-tagal pa 'tong capture ko na 'to kasi gusto ko targetan yung 72K. And what if wala akong makita ditong bullish bias at bubutasin niya yung polarity ko tsaka yung base ko, then iko-consider ko 'tong yellow box, 2 beses. And 'pag ito na-invalidate pa rin, wala na, hahanap na lang ako dito sa ilalim. Ibig sabihin wala akong na-execute na trade dito sa BTC kasi hindi naman niya sinundan yung idea ko, okey? So, wag niyo 'to basta-basta ililimit, look for bullish confirmation once si market nag-approach na diyan. So, yan lang yung idea ko. 'Pag si market nauna ng lumipad, ibig sabihin naiwan na yung position ko and hindi niya talaga 'to pupuntahan, natapos na niya yung reaction. So, yan yung idea natin and I hope makasunod kayo dito para sa mga susunod na video, madali na lang yung analysis. Okay? Thank you for watching, subscribe, and follow for more. If may question ka, message nyo lang dyan sa baba. See you ulit sa next video.